أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله جمعنا لهذه اللقاء الدرس في كتاب اسمه الشر فضل الإسلام. Mula tayo magbukas sa pagdakila at pagsabit sa ngalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayo nagbibigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang kapamilya, sa kanyang panalig, sino man nagsunod sa kanya hanggang sa uling araw. At pagkatapos, tunay na pinapayong sa sarili ko na tayo matakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tawag magkatakot. Ito lang ating inaasahan na insyaAllah na magtatawid sa atin sa kabila at magliligtas sa atin sa kaparusahan dahil sa ating takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at naasahan natin ang kanyang habag. Tayo pumupuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng papasalamat dahil tayo tinipon na naman sa pagtitipon na ito sa pagtalakay ng ating paksa na pinamagatan mula sa aklat ng Shar Fadl Islam o ang kapaliwanagan ng kahigitan ng Islam. Sabi natin, sino ba ang may akda ng Fadl Islam? Binang pagtalakay, ito ay mukaddama natin, no? Mukaddama. Ready go start? Ano, palitan kayo ni Wednesday. Sinabi natin, Sheikh Yusuf nag-message. Basa po, Ustad. Siya si Imam Al-Mujaddid Shaykhul Islam Muhammad na anak ni Abdul Wahhab, na anak ni Sulaiman, na anak ni Ali, na anak ni Musrif Al-Ma'dad Al-Wahibi. Ipinanganak sa Al-Uyayna sa gitnang bahagi ng lupain ng Arabia sa taong bilang 1115 sa kalendaryo ng Hijra. Titignan nyo, yung talaan ng pamilya ng Angkan. Dito nagmula si Saksal al-Atemi sa lahi nila. Okay? Sabi natin, basa Wednesday para hindi masyadong mapagod si Ustad. Si Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, kaawaan nawa siya ni Allah, ay nag-aral at natuto sa kanyang mismong sariling ama sa kanilang lugar. Tuldo, anong kawaid, pakinabang natutunan nyo rito? Saan natutuyo si ating Sheikh? Sa kamay. Tatay na, no? Ito ay isang magandang bahagdan sa atin, no? Nawa inshallah, gamitin tayo ng rasulat, pagkarauban tayo ng talino para maturuan natin yung ating anak, hindi kung kani-kanino natututo. Tuloy. Siya ay nalagaan at pinalaki nito at ginabayan sa kanyang paglaki. Dahil sa kanyang talinong taglay, namemoryan niya ang buong Quran sa edad na 10 taon. Mashallah. For 10 years old. No? Sheikh Bimbas, ganun din. Sheikh Salih Al-Uthaymeen, ganun din. No? Ang isa sa mga pinakabata na matutunan natin na memorya ang Quran sa Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, no? Mga bata, mas bata sa 10 taon. So sabi natin, dito nakita natin yung mga bata noon, mashallah, nakakonsentrate sila sa pagmemorya ng Quran, pag-aaral ng Quran. Pero mga bata ngayon, wa'iyadu billah, no? Sila ay masyadong nadidisturb ng Mobile Legend, ng gadget, ng palabas sa TV. No? Tuloy ang basa. Ikaw naman, Ustad, ulit. Salitan kayo. Sa panahon ng kanyang kabataan ay nabasa na niya ang aklat ng tafsir, ahadith at paksa ng fiqh. Mula pa noon ay interesado na siya sa pagbabasa at pag-aaral ng mga isinulat na aklat ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah at ang kanyang tagasunod na si Allama Ibn Qayyim. Kaawaan nawa siya ni Allah, ang lahat ng mga isinulat nilang aklat ay kanyang nabasa at natutunan. Quiz. Ano ang sinulat na aklat ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala? Aklat. Abdo, umating ka sa klase nito. Ustad Onofre Elias. Anong aklat sinulat ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah? Aqidatul Wasitiyah. Ahsan. Ngayon, ang naging estudyante niya si Imam Ibn Qayyim. Anong aklat na sinulat ni Imam Ibn Qayyim? Rahimahullah. Ha? Zad wal Ma'ad. Ito yung compilation ng mga sunnah at hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinulat niya ang aklat na ito habang nakasakay siya sa kamelo paglalakbay papuntang Madina. Tapos dumating sa kanyang paroonan, tapos na yung aklat. No? Si Sheikh Islam Ibn Taymiyyah naman, sabi, pinadala sa kanya yung risala, yung mga reklamo tungkol sa mga gawaing bid'ah na sinulat niya Aqidatul Wasatiyah, Salatul Asr. At tatapos niya Salatul Isya.
Nangin naman pinag-aaralan sa lahat ng universidad, masajid, pagtitipon, Aqidatul Wasitiyah. Pang ano to pang batok, pang sampal to sa mga mugtadi. Yung aklat na yun, mashallah. Alam ko, tinuro to sa atin ni Sheikh Yusuf Loren, Hafidhahullah Ta'ala. Sumunod, basa pinsan. Si Sheikh, kaawanawa siya ni Allah ay Dok, sino yung Sheikh na tinutukoy dito? Muhammad bin Abdul Wahhab. Tuloy. kaawanawa siya ni Allah ay nilaan ang kanyang oras at buhay sa dawa at jihad sa tulong ni Prinsipe Muhammad bin Saud at ang anak nitong si Abdul Aziz na noon ay namumuno sa bayan ng Daria. Ayon sa kanila, na ang kabayanan na ito, sabi natin, darian nito, ay ngayon nasa sakupan sa parte ng sentro ng Saudi Arabia. Riyadh. No? Riyadh, Buraida, no? Sabi natin na kung saan hindi tinatawag din ang lumang bayan. Wallahu ta'ala a'lam. At sabi natin, itong Sheikh na to, wala siyang pinaglaanan ng kanyang oras kundi da'wa, pagtuturo, no? Masyadong masipag itong Sheikh na to, masyadong tulad ni Imam Ahmad ibn Hanbal, no? Siya nag-iikot sa mga masjid nagtuturo. Kaso lang sa kanyang kapanahonan, andito yung siya ay pagbantaang patayin, saktan. Kasi bakit? Sa pagdadaawa niya, maraming nalulugi, wala na nagpapatawas. Kasi nung panahon ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, usong-uso yung mga kuno Sheikh may alagang jin. No? Palagalan yung tao para magkasakit, pupunta sa kanya magpapatawas. Ngayon, nang magdaawa to si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, nagdadala siya sa masjid, marami na apektuhan. Kaya siya ay pinagbantaan na patayin, tinatambangan, binabantayan, hanggang subhanallah, padalan siya ng tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Meron siya naging estudyante, anak ng hari, si Prince Muhammad bin Abdul Wahhab. Nung makarating sa kanya, siyempre nakita niya na pagmasdan niya, yung pagbabanta sa kanya, humiling siya ng tulong sa kanyang ama. Pwede ba nang bigyan natin ng suporta si Sheikh para makapagdawa at maibalik ang Arabia mula sa gawain pagsamba sa libingan patungo sa tawhid. At alhamdulillah, nusrullah, no? Tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dumating at sabi natin, hanggang siya ay bawian ng buhay. Basa Abdo? Siya ay namatay, kaawanawa siya ni Allah sa huling bahagi ng taong 1206 ng Hijrah sa gulang na 91 taon. Siya ay naibahon sa libingan na sa hilagang bahagi ng lumang bayan. Kaya niyo, no? 81 years of your life. Kasi simula natin, namemorya niya yung Quran. Aral, da'wa, for 81 years, no? So, imagine niyo, sabi na ng ating mga mupasiro, no? Natutulog tayo ng oras, walang oras, halimbawa, di ba? Yung 8 hours of your life, araw-araw, no, kung ikukumpara mo yun sa 24 hours, so more or less, 30% ng buhay mo napunta na sa tulog. Di ba? Mas manonood ka pa ng TV, 2 oras, 3 oras, magbabrowse ka pa sa cellphone mo, 3 oras. Ilan na yung portion ng percentage ng buhay mo, nilaan mo para sa daan ni Allah. Pero itong mga Sheikh na to, mashallah, no? Sabi nga na, kumin layla illa kanila. Kung matulog, parang manok. Tutulog konti, tapos tahajjud. Ang aklat ng ating butihing Sheikh, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, ay pinaliwanag at sinar, sabay yung ating aklat. Yes. Pinaliwanag ko sa atin ni ang ating paborito Sheikh. Sheikh Salih Al-Fawzan. So, sino ngayon to si Sheikh Salih? Natatakpan ba? Hindi. Okay. Sino siya? Basa Ustad? Si Sheikh Salih Al-Fawzan ay pinanganak noong taong 1933, isa siyang scholar ng Islam. Siya ay miyembro at kasapi sa komite ng mga malalaking scholar sa kaharian ng Saudi Arabia. Siya ay tanyag at kilala sa katawagang Salih bin Fawzan ibn Abdullah Salih ibn Fawzan Al-Fawzan. Patawarin nawa siya ng Allah at gawing mas mahusay. 1933, up to now. No? Sabi natin, isa siya sa mga tinatawag na kibar. Sabi natin, malaki scholar at may edad na. Tinawag siya bilang kibar sini. No? Ito yung hinabilin sa atin ni Sheikh Salih Al-Utaymi rahimahullah ta'ala. Kung meron tayong raja'a, babalikan, patungkol sa paksa ng akida, punta tayo kay Sheikh Salih Fawzan. Masya Allah. No? Ngayon, saan ba natututo yung ating butihing Sheikh? Basa Wensi? Si Sheikh Salih Al-Fawzan ay unang nag-aral sa eskwelahan ng Al-Qamariya. Qamariya. At ito ay nagbukas. Nang ito ay nagbukas noong taong 1948. Hinahanap natin ito sa mapa, di natin matagpuan eh. Baka nagsara na, nagpalit ng pangalan. 1948, after World War II. Subhanallah. Tapos nagtuloy siya ng aral, eto na, sa lugar ng mga mutawwa.
No? Kasi Basa, Ustad Japan. Noong taong 1950 naman ay nakumpleto niya ang kanyang pag-aaral sa paaralang Faisaliya sa bayan ng Buraida at pagkatapos ay nahalal bilang guro sa parehong eskwelahan. At ayon pa sa ibang mga pukaha, hindi lang guro, siya ay naging punong guro, principal ng eskwelahan na yan. No? Ngayon buhay pa tayo, alhamdulillah, no? Mashallah. Pagkatapos, hindi pa pinigil ang ating Muslim Sheikh sa pag-aaral hanggang siya ay humantong, pakibasa direct. Naging mag-aaral din siya ng paaralang Imam Muhammad bin Saud Islamic University sa bayan ng Riyadh, na kung saan siya ay nagtapos ng kursyong Sharia o pambabata sa ilalim noong taong 1960 at pagkatapos ay kumuha ng master's degree at doctorate sa larangan ng fiqh. Ayan. Marami tayong Pilipino ngayon na nag-aral dito sa Malik Saud University. No? Isa dito yung pare na Yumao, na pare na Muslim, si Padre Soria. Bigyan siya ng chance para mag-aral niya masyadong mga basic Arabic. No? At pagkatapos sabi natin, itong aklat na to ay, sabi natin, sinulat ng Muallif Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah at tinuro at pinalawanag sa atin ni Sheikh Salih Al-Fawzan Al-Fawzan gafarallahu wa sana ilayhi, patawarin siya ni Allah, at gawin siyang masusay at unang ipinahayag ng ating butihing Sheikh. Sino yun? Na, aywa, padal. Basa Wensi. Sheikh Badi'uz Zaman Zaliyaw, kahabagan nawa siya ni Allah, ay nagtapos sa Qura sa Makkah at siya ay matagal na nagturo at naglingkod sa larangan ng dawa sa Jeddah. Siya ang unang bumaksa sa aklat na ito sa online class sa pahina ni Ustad Alimuddin Onofre Elias na siya naman nating itutuloy dito sa JDC. Ito'y sinimulan ng una, 2 paksa ng ating butihing Sheikh Yusuf Loren. Pero ito yung nalagot dahil siya umuwi na ng Pilipinas. Pero ito ay tinalaki ng napakahabang panahon ng ating butihing Sheikh Badi Uzman Zaliaw, rahimahullahu ta'ala. Siya ang ating isa sa mga butihing guro, na isa sa mga unang mga baitang na pinagpunan natin ng kaalaman, at saka si Dr. Abukte, hafidahullahu ta'ala, na naway kahabagan siya na Allah subhanahu wa ta'ala, paliwanagin ang kanyang libingin at siya ay tanggapin doon sa kaitaasan. At inshallah, dinadalangin natin kay Allah na bigyan ng kabahagi ng gantimpala kung kanyang tanggapin ang pag-aaral na ito, dahil siya ang nagsimula na ito. Kaya ating dalangin, basa Ustad. Kaya tayo ay dumadalangin kay Allah na ipagkaloob sa atin ang kanyang habag, na tayo ay pahintulutan niya na makinabang tayo sa pag-aaral na ito, at nawa ay gantimpalaan ang ating limang guro, si Sheikh Badi'uz Zaman, kahabaganawa siya ni Allah, na siyang nagpasimula ng pagtalakay na ito, at nawa ay pagkaloob tayo ni Allah ng sabar sa pagsubaybay ng paksahing ito. Amin. So yung matan, yung matan o yung unang pangungusap ay ipapabasa natin kay Maestro. Pakibasa yung papel na yun at binigay ko sa inyo, basa Arabic, tapos si Gwen, si babasahin natin Tagalog. Basa, Maestro? قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أزل الله له لثوبة والمغفرة. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Basa Wensi, ikaw ang magbasa ng Tagalog. Sinabi ni Imam Al-Mujaddid Shaykhul Islam Palakas ang boses. Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, biyano wa siya ni Allah at patawarin. Sa ngalan ni Allah ang mawain, ang mahabagin, at sa kanya lamang tayo nananalig. Paksa sa kahigitan ng Islam. Sinabi ni Allah ang katastaasan, ngayon ay kinumpleto ko para sa inyo ang inyong relihiyon, at pinustos ko para sa inyo ang aking biyaya, at kinalugdan para sa inyo ang Islam bilang relihiyon. Inshallah, dito papasok tayo sa share of paliwanagan ng aklat. So sabi natin, Bada'a al-Sheikhana, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, o kamakala Sheikh Salih Al-Fawzan, kama Bada'a al-Sheikhana Badi Uzman Zaliaw, na ang may akda ng aklat ay nagsimula sa kanyang sulat o liham na Bismillahirrahmanirrahim. At ayon nga kay Sheikh Abdul Razak
no? bin Muhsin al-Badr na ang basmala, ito ay parati ang nakasimula maging sa aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya unang tanong, ano bang kahulugan ng bismillah o basmala? Pag sinabi mo basmala, yun yung bismillah. Sino yung bismillah? Ano yung basmala? So yung ba, kasi meron doon ba sa basmala o bismillah. Sabi ng ating batinin Sheikh Abdul Razak, hafidahullah ta'ala, ito ay paghingi natin ng anaya, pangangalaga kay Allah Tabaraka wa Ta'ala sa mga bagay na ating gagawin, halimbawa sa pagsulat ng aklat, bago tayo magsimula, sa pagkain, at ganun din bago tayo, sabihin natin makisiping sa ating mga bahay, o akre, magpasok sa tahanan, ito ay bilang paghingi natin ng anaya o pangangalaga kay Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaya sinasabi natin ang basmala o pagsambit ng bismillah. May paliwanag din dito si Sheikh Salih Al-Utaymin, pakibasa Ustad. Sinabi ni Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utaymin, kaawa naman siya ni Allah, mula sa aklat ng Syarh Al-Aqidah Wasitiyah, Aqidatul Wasitiyah, na ang salitang Bismillah ay ang salita na kung saan nag-uumpisa ng mga may akda ng aklat o Islamiko. At ganun din, dito nagsisimula ang aklat ni Allah, ang Quran. Bakit? Saan nagsimula yung aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala? Bismillah. Ano yung unang surah? Bismillah. Fatiha. Diba? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sabi niya na ito ay sunnatillah o sunnah ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-umpisa niya sa kanyang aklat. At ito rin ay sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kutaba. Kasi hindi naman siya nagsulat ng aklat. Hindi naman siya marunong magsulat. Sino ang tagasulat niya? Ali radiyallahu anhu. Naam. Ahsan. Diba? Sabi niya, pag siya nagsisimula, Bismillahirrahmanirrahim, inalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Okay? At tuloy pa, basa Wensi, Na kung saan na binaba ang lahat ng kabanata, surah, ito ay nagsisimula sa salitang Bismillah. At pagkatapos, at bukod pa dito, ito ang kaparaanan, sunnah, ang sugo ni Allah. Nawa ang pagpapalan ni Allah sa makanya kapayapaan. yan. Sa lingwahe, ano bang kahulugan ng Bismillah o Basmala? Pakibasa kaka? At ang kahulugan sa lingwahe ng salitang Bismillah ay napakaraming kahulugan base sa mga sinasabi ng mga tao at sa mga kinakabit nila patungkol dito, at ang mas mainam na sabihin na ang mga ito ay nakakabit sa anumang gawain o gagawin. Na, tulad halimbawa, no, sabi natin, ito ay ayon sa lingwahe ng mga Arabi, sabi natin sa Ahl Yemen, na ito'y nakakabit sa anumang gawain. No? Bismillah, akal, Bismillah, aktub, no? O fi akhirih, tulad ng maliwanag sa atin ni Sheikh Abdul Razak, no? Kaya dahil dito, sinabi, basa pinsan, Tulad halimbawa sa simula ng ating pagkain, ito ang ating sinasabi o kaya ay sa pagsasabi ng Bismillah, kain, at sa pagitan ng pagbabasa ay ating sasabihin Bismillah, basa. yan. Sabi natin, ito ang kaparaanan ng mga Arab, o ng mga Muslim, sabi natin na sila ay nagsisimula bada'a bi basmala o biqara'a bismillah. Sabi na tulad ng pagkain, di ba? Bismillah akal, Bismillah aktub, Bismillah akra. Ayon kay Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah, basa Abdo. Sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kaawa nawa siya ni Allah, ay nagsabi, kung ang isa ay nagsabi sa pagkain ng Bismillahirrahmanirrahim, ito ay mas mabuti at mas kumpleto. Ayan. So sabi ngayon naman ni Sheikh Islam bin Taymiyyah, sa pagkain daw, mas inam daw sabihin ng Bismillahirrahmanirrahim. So, ito ba yung tama? Pakinggan natin. Siyempre, bigyan natin respeto. Sheikh al-Islam. No? Sinabi din naman sa Mawsu' al-Fiqhiyah, basa direct, Sinabi din sa aklat ng Al-Mawsu' al-Fiqhiyah, ang mga maalam ay umaayon sa pananaw na kung ang isa ay magsabi, sambitin ang ngalan ni Allah sa pag-uumpisa niya sa kanyang pagkain, ito ay kinikilala bilang gawaing sunnah, at ang mga salitang dapat gamitin ay Bismillah o Bismillahirrahmanirrahim. so ano ba mas inam, no? Bismillah o Bismillahirrahmanirrahim. Sabi doon kasi, di ba? Sa aklat Aqidah Wasitiyah, Bismillah akal, Bismillah taktub, no? Bismillah akra. Ngayon, sabi natin dito mahigpit si Sheikh Imam Al-Albani rahimahullah. Sino ba si Imam Al-Albani? Sa Jaffa. Imam Al-Albani. Ha? Masya Allah. Muhaddithin. Siya ang taga-kolekta ng hadith. Siya ang nagbibigay ng grado. Sahih, daif, munkar, munkata, no? Na hadith.
Si Imam Al-Albani, dahil siya ay tagapangalaga ng hadith, ano bang pananaw niya sa pagsabi ng Bismillah o Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Tingnan niyo, basahin niyo. Ito, Ustad Jafar magbasa. Si Sheikh Albani, kaawaan niya, anawa siya ni Allah, ay nagsabi, at aking sasabihin, wala ang pinakamainam kung hindi ang bahagdan o sunnah. At ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ni Muhammad. Nawa ang pagpapala ni Allah ay sumakanya at kapayapaan. Tuloy. At walang ibang napatunayan patungkol sa pagsabit ng ngalan ni Allah kapag kakain maliban sa Bismillah. Tuloy. Ano ang standing Imam Al-Albani? Bismillah. Bakit? Yan sabi, muhadditin, di ba? Sunnah. Sunnah, because Yun ang sunnah. Sabi niya, wa khairul hadi 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga ano to ha? Mga pukaha to, di ba? Pero dahil siya ang nagagrado ng hadith, ayon sa kanya, walang ibang nakakulat sa Rasul sallallahu alaihi wasallam nang kumain siya, sinabi niya lang, Bismillah. Sabi niya, ito ang inang basa. Tuloy pa. kaya hindi maaari na madagdagan ang magdagdag ang isa ng mas higit dito. Kaya hindi dapat magsabi ang isa na mas mainam na dagdagan ito. Dahil ang mga bagay na ito ay taluwas sa naiulat. Ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ni Muhammad, nawa ang pagpapala ni Allah sa kanya at kapayapaan. Bigat, no? Dito, dito maliwas si Imam Al-Albani, subhanallah. Sunnah. No? Nabangga o binangga yung sinabi ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Sabi niya, wag ka na, hindi mo sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kaya base dito, ito yung pananaw ng mga scholar, basa pinsan. Base dito, mas mainam na paiksiin ang sasabihin bilang Bismillah bago mag-umpisang kumain at huwag dagdagan ang mga ito. Maliban na lamang sa kaso ng isang magbabasa ng Quran sa unang bahagi ng kabanata sa pagsasabi ng Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, at kung sabihin din ito sa umpisa ng pagkain ay walang kaso ayon sa karamihan ng mga scholar, at si Allah pa din ang mas nakakaalam. Okay. So kayo sa nilatag natin ang mga ebidensya at ang mga ra'i o pananaw ng mga pukaha at ang mga haditin, no? Nasa inyong pasya. Ano mas inang bago ko nga? Ano sabihin? Bismillah o Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Bismillah. Pasang kamay, nagsabing Bismillah. Ikaw? Bismillah. Bakit? Direct. Allahu Akbar. Wa khairul hadi Hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Hindi natin pwedeng dagdagan. Ayon kay Imam Al-Albani, ang pagdadagdag dito ay ano? Bida. Bigat, di ba? Yan. Sabi natin, tulad ng binasa ni Maestro, pinanawanag sa atin, no? Sabi daw, muqaddama al-muallif, wa qala Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa ghaffara Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Basa Abdo? Sinabi ni Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, kaawa nawa siya ni Allah ang kataas-taasan at patawarin, sa ngalan ni Allah ang mawain ang mahabagi. Tuloy pa. Sinabi ng ating guro, patawarin nawa siya ni Allah at gawing mas mabuti. Ay nag-uumpisa mula sa habag ni Allah sa liham niyang ito sa pagsabi sa ngalan ni Allah ang mawain ang mahabagi. Sabi natin, kapag ang isa'y nagsimula, halimbawa sa pagbabasa, pagsulat ng aklat, sinabi natin, Bismillah. Ito, ano ang kahulugan nito? Ayon kay, tandaan nito, ayon kay Sheikh Abdul Razak, no? Bin Muhsin al-Badr, na ito ay inaya o paghingi natin ng pangangalaga kay Allah subhanahu wa ta'ala at pag-asa na bibiyaan yung ating gawa. Ito man ay pagkain, pag-inom, pagsulat, pagbasa, o pakisimi sa inyong may bahay. Ito ay inaya, paghingi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng pangangalaga at umaasa tayo na mayroong biyaya. Di ba? Kaya tinanong ng mga sahaba, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balay Rasulullah, sabi niya, tuloy ba na mayroong gantimpala kapag ikay sumiping waka ala zawja, o ikay tumalungko, sabi natin dumaba sa iyong asawa, sabi na, na. No? Sabi na Rasulullah, kung gagawin mo yun sa iba, sa hindi mo sa kanila, kung kasalanan. Kaya, sabi natin, kaya huwag niyong kalimutan, yung simpleng yun, sabihin niyo, Bismillah. Para tayo'y gantimpalaan, pangalagaan ni Allah tabaraka wa ta'ala. Dukod pa rito, basa mo Abdo. Nagsimula sa liham sa kanyang aklat ang mayakda kung papaano nagsimula si Allah ang dakila sa kanyang aklat. Na, dahil pa dito, basa Ustad,
Ganon din ang propeta, nawa ang pagpapala ni Allah ay sumakanya at kapayapaan. Noon siya ay nagpapasulat at nagsisimula sa kanyang liham. Siya ay nagpapadala ng liham sa mga pinuno at namumuno at sino mang nasa kalupaan upang imbitahan sila sa Islam, na ang kanyang liham ay nagsisimula sa ngalan ni Allah, ang maawain, ang mahabagin. Sino yung alam niyong propeta noon na lumihan sa isang reyna sa Yemen? Sulaiman. Si Siya Sulaiman. ba ngayon, ha? Sulaiman. Ahsan. No? Si propeta Sulaiman, di ba? Basa, Bensi? At noon siya, nawa ang pagpapala ni Allah ay sumakanya at kapayapaan, ay paratian nagbubukas sa kanyang mga salaysay at pananalita sa ngalan ni Allah, ang mahawain, ang mahabagin. Na ito ay tumutukoy na ang pagsisimula sa ngalan ni Allah, ang mahawain, ang mahabagin, ay bahagdan ng sugo, nawa ang pagpapala ni Allah ay sumakanya at kapayapaan. Ayun pa, dagdag pa ni Sheikh Abdul Razak, no, bin Muhsin, al-Badr, Hafidahullah Ta'ala. Ito ipapakita lamang na ang butihin siya, ang may akda ng aklat ay kabilang sa mga Ahl Sunnah wal Jama'ah. Bakit? Siya matalima, sabi natin, ano ba yung Ahl Sunnah wal Jama'ah? Ano man ang lahi mo, taga saan ka man, ano man ang kulay mo, basta ikay tumatalima at sumusunod sa bahagdan ng Propeta Muhammad SAW ay kabilang ka sa Ahl Sunnah wal Jama'ah. Ayun pa Sheikh Abdul Razak na ang ating butihin siya, ang may akda ng aklat ay kabilang sa mga fuqaha, umaalam sa Islam na mula sa Ahl Sunnah wal Jama'ah. Kasi nagsimula kung paano nagsimula si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang aklat at nagsimula kung paano nagsimula ang Propeta Muhammad SAW. Ganun din, ito ay sunnah ng mga nauna pang sugo. Dito, binanggit, basa, Tabo. Katulad ni Sulaiman, sumakanya nawa ang kapayapaan nang siya ay sumulat kay Bilqis, ang reyna sa Saba. Siya ay nagsimula sa kanyang liham sa ngalan ni Allah, ang maawain at mahabagin. Ayan. So, kung pag-aaralan, nagbabalik ka ayon kay Sheikh Saleh Fawzan, hindi na si Propeta Muhammad SAW gumawa nito, mayroon pa na una. Si Sulaiman alayhi salam. Di ba? Sumulat siya sa reyna ng Saba. Anong pangalan nun? Bilqis. May inutusan siya, di ba? Ba't yung sinulatan to? May inutusan siya, di ba? Jin. Sino? Jin. Ibon. Ibon. Anong pangalan Ibon? Yung baling Jin. Assignment? Pilkrit. Ha? Parang pilkrit yun. Si Ifrit Jin niya, pinakalakas na Jin niya, yung idadala ng trono. Anong pangalan ng Ibon? Ha? Si Thor. Si Justin Bieber, kilala niya? Si Hudhud. Okay? Sinabi ni Allah, ang kataas-taasan basa maestro, bakala. Qala Allah Ta'ala, Kalat ya ayyuhal Malao. mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Okay. Basa Ja'far? Sinabi Allah, ang kataas-taasan, at sinabi niya, o kayong mga tao, na ako ay pinadalhan na aklat na mabiyaya. Tunay na ito ay mula kay Sulaiman at nakasaad dito sa ngalan ng Allah, ang maawain, ang mahabagin. At huwag kayong huwalay sa akin at sumapi sa akin bilang Muslim. Yan. Meron pang magandang kwento dito, di ba, na pinadala yung sulat. Yung una, sabi natin na ayaw pang sumagot sa imbitasyon yung reyna, di ba? Kaya nga nag-utos si Sulaiman. Di ba? Na kung sino yung magdadala ng trono ni Bilqis. Saan dadalhin? Sa kanya. Nasaan ba si Sulaiman at that time? Yemen. Ha? Nasa Yemen yung bangko. Saan dadalhin? Saan? Palestine. Palestine. Okay. From Yemen to Palestine. Di ba? Meron isang nagyabang doon eh. Sino? Binanggit mo na kanina. Yes. Ano nga yung pangalan nun? Si Ifrit. Si Ifrit. Ahsan. Si Ifrit yun. Nagyabang siya. Di ba? Sabi niya, isang mata mo. Ano kanya? Dadaling ko na yan. Bago pa tumayo sa upuan mo, kumaka. Kaya dahil dito, sinabi, basa bukaka. Kaya dapat na magsimula ang isa sa ngalan ni Allah, ang maawain, ang mahabagin sa lahat ng bagay dahil sa kahalagaan nito at lahat ng may akda ay hindi iniiwanan ang bagay na ito sa lahat ng kanilang mga sinulat. Ayan. Kaya mas inam yun kung tayo susulat halimbawa ng mga lecture o kaya sabihin natin ng
maliit na babasahin, sino na magsimula tayo sa Bismillah, no? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dahil tayo magsusulat, hindi naman tayo kakain. No? Na kung saan, sabihin natin, Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in. Kaya mapakita lamang ng ating butihin siya, mashallah. Hindi lang maalam, bagkus siya ay kabilang sa mga nagtatagawid ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basa, alam mo? Minsan? At dahil ang mga may akda manunulat na hindi nagsimula sa kanilang liham sa ngalan ni Allah ay ang maawain, ang mahabagin, ay kanilang iniiwan ang bahagdan ng propeta at uminiba sa aklat ni Allah ang dakila. Tuloy pa. At dahil dito, walang dahilan. Ang isa sa hindi magsimula dito, tunay na ang sumulat ng mga liham na ito na hindi nagsimula dito sa ngalan ni Allah ang maawain at mahabagin ay walang biyaya at nawawala ang pakinabang nito dahil anuman ang walang ngalan ni Allah ang maawain at mahabagin ay wala itong kapakinabangan. Ang simple yung pagkain, di ba? Pinamanan niyo sa atin ni Sheikh Saleh Fawzan. Sabi yung pagkain, dalawa lang yan. Either yan makinabang yung katawan mo o pinsala. Gusto mo makuha yung baraka ng pagkain para hindi ito maging sakit bunga sa katawan mo. Simulan mo siya sa pagkain ng Bismillah. No? Sabi nga ng aking bulilit, no? Kami nag-aaral, sabi niya, Abi, pag nakalimutan mo yung Bismillah pagkain, masabi mo Bismillah wa awli wa akhirih, masyaallah. Di ba? Pag nakalimutan mo siya, pwede ka bang humabol? No? Kalimutan mo, awli wa akhirih. Sa simula at huli. Okay? Kasi bakit? Ayon sa ating butuhin siya, Hafidahullah, Ghafarallahu asan ilayin, o patawarin siya ni Allah, gawin mas husay. Dalawang uri o dalawang epekto yung pagkain kapag kinaya mo. Either ito'y pakinabang o sakit. Wallahu a'lam, baka tayo sabihin natin, baka nakalimutan mag-Bismillah. Kaya minsan, hindi ayos yung resulta ng pagkain na nilunok natin o ininom natin. Wallahu ta'ala alam. At inshallah, dudugtungan natin susunod. Subhanak wa bihamdika, la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.